Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang mga devices natin dito sa ating fire alarm control panel. So meron tayong FACP, so ito yon, fire alarm control panel. Dito yung keypad, yung ating bell, yung smoke detector at ang manual call point or MCP. So mapapansin nyo na nakamodify itong ating FACP. So inilibas ko na yung mga terminals na kailangang pagkabitan for training purposes ng AIM NC2 or Electrical and Installation Maintenance. So buksan natin ang ating FACP para makita natin kung paano ko na-modify itong box. So mapapansin nyo naka-connect yung mga wire dito sa harap. So ayan. Tapos sa mga terminal na nandito sa loob. So ganun din naman, meron din siyang mga label sa ilalim para hindi tayo maligaw. So makita nyo meron dyan kung saan i-connect yung bell, yung keypad, at yung mga detector natin. Ito ay 8 zone. So ang gagamitin lang natin ay 2 zone. Kaya mapapansin nyo meron tayong mga end of the line resistor. So kapag wala yan, ang ating control panel ay magde-detect ng alarma. So ibig sabihin magri-ring ang ating bell at madidetect na mayroong alarma. So para maiwasan yon, nilalagay natin tong mga resistor para ma-deactivate yung alarm kung hindi naman siya gagamitin. So meron tayong zone 1 at zone 2 lamang na gagamitin. Sa zone 1, ang ikakabit natin ay yung manual call point or yung MCP. At dito naman sa zone 2, ang ikakabit natin ay ang smoke detector or SD. So ginamper natin siya papalabas para maiwasan ang aksidenteng pagkasundot o pagkasira ng mga pyesa sa loob habang nagte-training. So labas tayo dito ulit sa loob. So nilabas ko na rin yung AC connector niya. So, meron din tayo dyan fuse sakaling masira, so huhugutin lang din naman to. Ayan siya. Then dito natin kakabit yung AC, dalawa. Paano ba siya i-connect? So first, ang i-connect natin ay ang ating zone 1. So ito yung ating ginagamit na manual call point. So sa likod may makikita kayo dyan na label. So ito, kung mapapansin nyo, meron tayong COM, tapos NC or meaning ng normally closed, tapos NO meaning ng normally open. So ang gagamitin natin ay COM at normally closed. Napapansin nyo dito sa Z1 meron siyang ground nakatabi. So yung ating COM na ang ginamit natin ay color orange na wire ay kukonekta sa Z1. Tapilan natin siya. At ang ground naman ay ang NC naman ay sa ground. So,
Connected na ang ating manual call point. Tabi muna natin sa likod. Next, ang ating smoke detector. So, pakita ko lang sa inyo ang loob ng smoke detector kung paano siya nilagyan ng wire. So, mapapansin nyo, sa bawat terminal niya ay may number. So, merong number 1, number 2, number 3, at number 4. So, tandaan nyo lang yung mga kulay na ginamit nyo kung saan nakakonect. Wala namang problema kahit anong kulay ang gamitin nyo. Wala tayong standard color dito. So, sa example na to, ang ginamit natin sa number 1 ay color green. So, saan ba kinoconnect ang color green? So, bibigyan ko kayo sa video na to ng pinaka-diagram niya. So, hindi ko lang napakita siya ngayon, pero mamaya ay ipopost natin or ipa-flash natin sa video. So, yung number 1 ay green. Ang number 1 ay kinoconnect sa AUX o AUX. At ang number 2 na ginamit natin na wire ay white-green. Ito naman ay kinoconnect katabi ng aux. At ang terminal niya ay G or ground. Susunod ay ang 3 at 4. Ang ginamit natin kulay ay sa number 3 ay color blue. Ito naman ay papunta sa Z2. At ang huli, ang number 4 na white, blue ay kasama ng ground. So magsishare sila dito. Pwede natin itong tanggalin at pagsamahin ang dalawang wire. So, manipis yung wire natin na ginagamit. So, may posibilidad na naputol siya. So, kaya mamaya pag iti-test natin, baka magkaroon tayo ng troubleshooting dahil baka mayroong loose connection or naputol na wire. After natin maikabit yan, so, ibabalik natin yung smoke detector. Kasi kung hindi, mag-a-alarm yan. So, paano ang pagbalik niya? So, mapapansin nyo meron siyang marker dito at dito. So, dapat magkatapat siya. After nyo mapagtapat, ikot nyo siya ng clockwise. Make sure na tama at sakto ang inyong pagkakakabit para hindi tayo magkaroon ng loose connection. Next, ang ating bell. So, ito ay mayroong positive at negative. So, ang pula ang ating magiging positive at itim ang magiging negative. Ang ginamit natin sa positive ay color brown. So, i-connect natin siya dito sa plus bell. At ang negative ay white brown sa katabi naman ng plus bell. Susunod na device ay ang ating keypad. Napapansin nyo sa likod ay meron din iyang label. So merong nakalagay na data, ground, plus 12 volts. Dito sa ating pagkoconnect na terminal ay merong nakalagay na key, ground, data. So pagpaparehasin lang naman natin yan. Data to data, ground to ground, at yung key ay sa positive 12 volts.
ang ginamit nating kulay sa positive 12 volts ay blue. So, connect lang natin yung blue sa key. Ulitin ko na ang nawala lang sa label o naiba lang ay ang positive 12 volts. Pagdating sa terminal ay naging key ang kanyang label. Sumunod ang ground ay white blue. Connect lang natin siya sa white blue ang ground. At ang huli ay ang data na ginamit natin ay color green. Siya. Pwede natin siyang isabit dito. Sa unang tingin, maaring malito tayo dahil sa dami ng wire sa pagkoconnect. Pero ang isipin na lang natin ay kung ilang device lang ang i-connect. So meron tayong 4 na device na mas kakaunti. Sa bell, hindi tayo maliligaw dahil merong positive negative. So nandiyan naman yan. Sa keypad, meron din tayong label kaparehas ng nasa terminal. Dito lang tayo sa zone 1 at zone 2, medyo magko-focus. So dito naman sa ating manual call point ay dalawa lang. Ang COM papuntang Z1 at yung NC papuntang ground. Dito naman ang technique sa ating SD. Meron tayong 4 na terminal. Number 1, 2, 3 at 4. Tandaan na ang 1 at 2 ay magkasama o magka-pair. Napapunto siya sa bandang part na to. Yung aux at ground. So dito lang siya. At ang 3 at 4 naman ay sa banda dito. Sa zone. So dalawa lang. Zone 2 at ground lang ang pagkukonikan. So, ikakat ko lang yung video at kukuha tayo ng wire para ma-testing natin. Okay, so mayroon na tayo ngayong wire. Ito yung ginagamit para masuklayan ng AC ang ating FACP. So, mapapansin nyo, ito yung sa AC part natin. Kung saan pumasok yung red na wire, doon yun din siya sa katapat na screw idudugtong. So example ito, dito siya. So dito natin siya ikakabit. So, kahit naman magkabaliktad dyan dahil ito ay AC. Make sure na may gipit. Next, ito. So dito siya sa pangatlo. Tatlo kasi ang tornilyo niyan o yung terminal. Dito, mapapansin nyo, wala na ako connect. So yung iba dito na i-connect. Tapos hindi gumagana yung FACP. So mamali sila ng connect. O dito tayo sa may kung saan pumasok yung pula o yung wire na galing sa loob. So medyo makapal, maliit yung butas dito. Kailangan natin siya i-push. Mabuti. Luwagan pa natin. Ayaw pumasok. Ayan. Sigipan lang natin. Test tayo ngayon. So, normally kapag nag-power on tayo, tutunog yung ating alarm muna sa umpisa. And then, dahil meron tayong dalawang zone na nakakabit, so mapapansin nyo dito meron tayong numbers. So, sa zone 1, ito yan. Zone 2, up to 8. So, yung ilaw dapat ay 1 to 8 kung merong alarm. Pero normally, pag open, walang naka-open dyan sa mga numbers na yan. Ang ilaw lang ay yung power, state, tsaka yung guard.
at mayroong sound ng bell. Sandali. Kung pag open nyo ay mayroong alarm na tumutunog, tingnan nyo kung saang number ang umiilaw. Kung number 1, ang titingnan nyo, ang nasa zone 1 natin ay itong manual call point. So ang karaniwang problema na minsan putol yung wire or maluwag. So check nyo siya dyan, tsaka dun sa terminal. If number 2 naman ang umilaw, ibig sabihin ay ang nagkakaroon ng problema ay ang ating zone 2 or yung nakakabit doon na SD. So double check nyo lang yung wire nito sa loob. Baka may nag-loose or putol or mali yung connection. Tapos dito sa aux at saka Z2 connection. If ever naman na hindi tumunog yung inyong bell, make sure na baka nagkabaligtad ang inyong polarity or maluwag din yung connection. Kung ang keypad naman ang walang power, so ganun din, loose connection siya. Double check nyo yung connection na ito sa likod at dito. So ganun yung pagto-troubleshoot. Kung walang power na pumapasok, check nyo tong fuse. Ito, fuse to. Baka mamaya busted na siya. Or hindi siya nakapasok mabuti. So, check natin. Ito nga pala yung susi para dito. Tawakan natin. So, ayun ang sinasabi ko na mag-iingay siya sa simula. And then, mag-stop din. So, kung walang alarm bell, madidinig niyo pa rin naman natutunog to in case na mayroong tayong alarm. So, nagbibip din tong keypad. Kaso, yun nga, pag pinipindot nyo siya at nagkasabay ng alarm bell, medyo hindi natin siya madinig. Yung iba, habang pinipindot ang password, hinuhugot muna nila yung sa alarm para madinig nila kung nape-press nila mabuti. So, ayun, ang password nga pala natin is na para ma-deactivate yung alarm is 126. So, ituturo ko sa inyo ngayon. So, doon muna tayo sa manual call point. So, activate natin. Okay. So, tanggalin ko muna tong bell para magkarinigan tayo. So, ayan. So, narinig nyo dito sa keypad nang gagaling yung beep. So, bago nyo siya deactivate, kailangan nyo muna siyang susian. So, ito yung susi. Make sure na bumuka siya. So, pag umangat na ang ating push button, pwede na natin i-deactivate o enter natin yung password na number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then enter. So, ayan, na-deactivate na yung alarm niya. Para ma-rearm naman siya or guard, pindutin lang natin yung lock na icon. So, ibig sabihin yan, ready na ulit siyang makadetect ng alarma. So, try natin ulit kabit yung ating bell. So, tinanggal ko lang siya para madinig nyo yung aking explanation. Tsaka yung pagpindot dito sa ating keypad. So, dito naman sa smoke alarm, since wala tayong smoke dito ngayon na pang test. So, pwede naman siyang i-press dito sa gilid yung tinatawag na test button. So, minsan kasi tama naman ang connection nyo, tapos tong sensor nyo medyo marumi. Minsan kahit marami siyang usok, hindi siya nakakapag-activate. So, para ma-test lang natin ngayon, pwede natin i-press dito sa test button. So, ito. So, ito yung ilaw, ito yung test button. Ayan. Tapos, enter natin ulit yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Ayan. Hindi ko madinig. So, tanggalin muna natin. Ulit. 1, 2, 3, 4,
enter. Ayun. Ayun ang medyo mahirap kasi pag di mo siya nadidinig. So, pwede na natin siyang i-lock ulit. So, minsan hindi siya agad siya malalak kapag SD ang nag-activate kasi may delay to. Hanggat nakailaw yung red na to, ibig sabihin hindi nyo siya malalak. So, hintayin yung mag-blink or mamatay yung ilaw na red dito bago siya ma-guard ulit. So, ayun ang ating tutorial para sa firearm controller na ito na ginagamit sa namin dito sa as for training ng EIMNC2. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ako.